Sa ngayon, Ligan, wala pa naman. Good. Ayan, pwede tayo maglaba, Mario, weekend. Opo, weekend po, siguradong mas maganda po yung ating panahon. Ayan. At si Dodong, alam mo, pag umaalis yan, hindi na bumabalik talaga eh. Opo, opo. Oh, salamat, Mario. Magandang umaga po. Mario Palapok, Senior Weather Forecast ng Pag-asa. Meron po kasi kami cameraman dito, ang pangalan po, Dodong. Oo. Diba? Kapag umalis. Bagyo talaga yun. Mahangin, no? Hindi, mabait. Mabait. Oo. At talagang wala siya dito ngayon. Wala kasi maraming labahin. Nakakatawa pati si Rene, pasyente ng Pag-asa, di ba? Nagkukulan na daw siya ngayon eh. Oo, Maganda na. sarap nga ng weather forecast. Alam mo, kailan ka maglalaba eh. Kasi nakikita mo eh. Oo nga, pwede paghandaan ng pagsasampay. Pero mga kapuso, maging tayo po dito sa Metro Manila, hindi rin po nakaligtas sa malakas na ulan. Dulot pa rin ng bagyong Dodong. At isa nga po sa mga pinakakabado sa mga ganitong pagkakataon ng mga nasa residenteng naninirahan. Yun po yung mga residenteng naninirahan malapit sa mga ilog. At sa Tumana, Marikina City, maghapon at magdamag na minonitor ng mga opisyal ng barangay ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan kahapon. Ayaw na raw kasi nila maulit pang trahedya doon tulad ng manalasang bagyong Ondoy noong 2009 kung saan lumagas ang agos ng tubig mula sa Tumana River. At bahagyang nakahinga na maluwag ang mga taga-Tumana nang malamang nasa 12.5 meters lang ang level ng tubig sa ilog. Malayo po ito sa 15 meters na siyang hudyat ng first alarm ng evacuation system ng Marikina. Pero kahit raw hindi natuloy ang kanilang pinangambahan, ay ready pa rin ang kanilang moto, kaya naman nakahanda pa rin ang kanilang mga gamit pang rescue at ang kanilang mga plano sa paglikas kung kinakailangan. Hirap kasi, no? Voluntaryo na lang yung Boy Scout. Tsaka Girl Scout, di ba? Dati talagang lahat tayo pag nag-aral, Boy Scout, Girl Scout, laging handa. Di ba? Laging handa. Sa Taguig City naman, umabot hanggang tuhod ang baha sa ilang barangay doon kahapon. Malaking tulong daw sa mga residente ang pinataas na sidewalk, kaya nakakadaan pa rin sila. Sa ilang lugar naman, gumamit na ng mga balsa ang mga residente para makatawid lamang ng kalsada. Pero kahit tuluyan ng humupa ang baha sa Taguig, hindi pa rin sila nagpapakakampante. Tuwing lumalakas kasi ang ulan, lampas tuhod lagi ang baha sa kanilang lugar. Isa sa mga sinisisi nila ang mga baradong kanal na dapat daluyan ng tubig tuwing umuulan. Kaya naman patuloy ang declogging at cleanup drive ng MMDA at Taguig Rescue para maibsan ang pagbabaha. Ayan. Kawawa naman MMDA. Wala na stock pala ng gasolina kaya hindi makalabas yung iba nilang... Yung truck nila? Oo. Ba't Pang-rescue. Panghakot. Nangyari. Panghakot yun, di ba? Binawasan kasi budget nila eh, di ba? Oo. Hindi kagaya nung kay Chairman Bayani, talagang billion eh, ito, nagbawas eh. Sa mga bagong gising pa lang dyan, papalayo na po ang Pilipinas. Sabi nga kanina ni Mario, yung bagyong Dodong, kaya kung kahapon, nasuspindi ang klase hanggang high school. Ngayong araw, ay mga chikiting, may pasok na sa lahat ng antas ng eskwelahan, pampubliko man yan o pribado. At tuwing may bagyo, kaya tuloy-tuloy na malakas sa ulan, isa talaga inaabang ng mga magulang at estudyante ang pagdeklara kung walang pasok. Kahapon wala naman storm warning signal eh, di ba? Kaya halos taon-taon nasasayang daw yung araw ng pag-aaral ng mga bata dahil sa ganito mga suspensyon. Dahil dito, ayan na naman. Muling binubuhay ang panukalang gawing Setyembre, imbis na hudyang pagbubukas ng klase. Si bagong henerasyon party list Representative Bernadette Herrera, may panukalang magkaroon ng survey sa mga magulang ukol sa ganitong usapin. Nakabubuti raw na tanungin ang pulso ng mga magulang para rin sa ikabubuti ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Bukod pa rito, nakabimbis ang Kongreso ang House Bill 2357, kaya nyo nakita si dating Ilocos Representative Ronald Singson. Siya yung nagsusulong na ilipat ang pasukan sa Setyembre. Oo, kasi para hindi, nasa Hong Kong pa siya eh. Oo nga. Katulad din ito ang panukalang matagal rin isinusulong ni Senador Manny Villar. Ang DepEd naman nanatili pong bukas sa paglilipat ng schedule ng pasukan para matiyak ang maayos na lagay ng mga estudyante. Ayon naman sa Pag-asa, mayroon pang 8 bagyong inaasang papasok sa bansa ngayong taon at base sa kanilang pag-aaral tuwing buwan ng Hulyo hanggang Setyembre rin eh, ang may pinakamaraming bagyong tumatama sa Pilipinas. Ayan na naman. Every year. Hindi, sa akin siguro dapat pag-aralan na. Na iba na yung weather condition natin eh. Yes. Dahil sa global lagi naman warming eh, at diba, lahat. sa Pilipinas, Oo. lagi alam natin ang tag-ulan, June hanggang tuloy-tuloy na September, October. Pero dapat maging maluwag ang mga eskwelahan sa pagbabayad ng tuition. Kasi yung mga anak na magsasaka, kaya po ganyan, ang anihan ho, summer eh. Oo. Gusto niya mag-aral na sobrang init, hindi rin ho kaya na magbayad. Tuition ba sila? Di Ha? ba dapat supposedly libre din naman? Miscellaneous fees. Yung Mga miscellaneous bata, fees lang. hindi. Mga Oo. bata. Alam mo, ano yan eh, kumbaga inayon sa, kahit namang Ano libre yan? ang pag-aaral, magastos pa rin yan. Meron pa rin. Diba? Bibili ka ng So pagdating ng gamit. summer, naghihintay pa lang sila ng
bebenta pa lang nila yung kanilang mga ani sa buong bansa ito, ha? Oo. Hindi lang i-consider ang Metro Manila na bumabaha. Eh, sa ibang lugar naman, hindi eh. Pero mahirap din Diba? yun, no, kung papasok ka ng summer. Oo. Imagine mo yung tagaktak ng Baka pawis ng pwede, mga bata, baka pwede. siksikan sila doon. Baka pwede ang pag-isipan, yung pagbukas ng klase, sa Metro Manila. Hindi pwede kasi sa buong Pilipinas. Yan yung iba, ayos naman ang Maayos panahon naman. nila. Diba? Hindi naman sa lahat. Yung, hindi naman, dito lang naman nagtatambak ng basura ng ganung agrabe. Kaya nagbabaha. Iniisip ko nga baka pwedeng may summer session at merong tag-ulan session. Dahil, Pwede rin. di ba, kulang na naman tayo sa classroom. Oo. Ang dami-daming Paghatiin, bata. Yung oo. paghatiin na lang, parang all year round, diba? At kahit papalayo na ng bansa ang Bagyong Dodong, nakahanda pa rin ang mga taga Valenzuela City para sa pagbabaha sa kanilang lugar. Makibalita na tayo sa kanilang preparasyon doon mula sa ating kabarkadang si Monica Veralio. Mon! Good morning! Salamat, Ms. Rhea. Good morning. Good morning din sa ating mga kapuso. Totoo yung sinabi nyo, kahit na medyo lumihis nga ang Bagyong Dodong, hindi pa rin may tatanggi na panahon na nga na tag-ulan sa ating bansa. Kaya ngayong umaga, pumunta tayo sa isa sa parte ng Kamanava area dito sa Metro Manila, which is yung sinasabi nga nila, isa sa pinaka-mababang area nga dito sa Metro Manila, ang Valenzuela City. At in line nga dyan, binisita natin itong Valenzuela Rescue Unit Action Center para alamin kung paano nga ba nila pinaghahandaan yung mga ganitong klase ng sitwasyon. So mamaya makikita natin yung mga equipment na kanilang ginagamit kung sakasakaling magkaroon ng bagyo. So yung nakikita natin ngayon, in fact yung iba nasa aking likod, ito yung tinatawag nila na amphibian vehicles na pwede daw gamitin sa tubig at pwede rin gamitin sa lupa. So pwedeng gamitin sa both areas yan. And of course, itong iba't ibang klase ng gamit sa aking likod, mamaya isa-isahin natin kung paano nila ginagamit yan at kung kailan dapat gamitin yan. At syempre, dapat din abangan mga kapuso ang gagawin nilang simulation para ipakita sa atin kung ano nga ba ang kanilang mga ginagawang exercise kung sakasakaling nga maka-encounter sila ng anumang untoward incident kapag panahon po ng tag-ulan. Lahat po yan ating pag-uusapan sa pagbabalik po natin dito sa Valenzuela Rescue Unit Action Center. But muna sa studio. Alright, salamat Monica. Ang gaganda na ng mga equipment natin. Oo. Oo, lahat yan Very nice, yes. resulta ng ondoy. Oo. Pero mabuti na yun yung Lessons handa learned. na, di ba? Yung Oo. nakalatag ng ganyan lahat kahit hindi masyado maulan ngayon. Tsaka bawat lungsod ngayon, may mga rescue team na sila. Oo. Talagang pinopondoan ng local government units. At Mga marami na disaster rin yung mga preparedness. volunteer groups, di ba? Na ang gaganda rin ng equipment. Oo. Yan. Tsaka nagtutulungan yan, ha? Oo. Sana na may coordination. gas. Ayun lang nga. Para makaalis. Gas, kailangan Oo. ng gas. Bili na ng fleet card. Ito po, dahil nagsisimula na nga po ang tag-ulan, muli nagbabala ang Department of Health laban sa pagkalat muli ng sakit na dengue. At ang numero unong tinatamaan ng sakit na ito, naku po yung mga bata. Nagsimula na rin tumaas ang bilang ng kaso ng dengue na inasang tataas pa hanggang Agosto. Sa tala po ng DOH, umabot na sa 150 ang namamatay mula sa dengue simula noong Enero at 24,000 na rin ang nagkasakit na kadalasang nasa edad 1 hanggang 10 lamang. At pinakamaraming kasong naitala sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zone. Ang DOH pinayuhan na ang DepEd na maliban sa palagiang paglilinis sa eskwelahan, mabuti rin na panatilihan sa classroom ang mga bata. At payo nila sa mga magulang, pasuotin ang mga bata ng long sleeves at jogging pants para iwas kagat ng lamok. Yung iba nagpapabaan pa sila ng ano, di ba? Insect repellent. Oo, Yan, yung mga... siya nakakaalama dahil yung sa isa sa mga panayam na sa DOH, mas mataas na naman this year kumpara last year. So, pataas hindi mo na na alam pataas kung na ano yan. pang efforts yung gagawin ng Department of Health Oo. para magkaroon talaga ng awareness dito sa dengue o talagang sadyang dumadami lang ang lamok natin. Di ba, ingat na ingat ka sa isang kagat lang pala, pwede ka mamatay. Oo. Diba? Dahil lang sa karumihan ng paligid. So, lagi ulitin natin, yung mga stagnant water, no? Yes. Yung bubungan ninyo, baka barado na yung alulod para mawala lang yung tubig dyan. Yung mga, ito, yung iba nag-iimbak ng drum eh. Oo. Tapos nilalagyan ng takip. Takip. Eh, minsan pag umulan, di ba? Nalalagyan ng tubig yung ibabaw nun. Nag-iitlog-itlog limasin natin yun. lahat, ha? Oo, Minsan mabilis nag-iitlog sa sa Mabilis eh. Ite. Eh, minsan nga doon sa, sa parking, di ba? Usually yung parking may mga kanal na parang maliit na yes. design. Oo. Makita mo may mga kitikiti doon, no? Oo. So, kailangan wala lang silang mapapag-anakan. Tsaka yung sa Papag-iwanan.